Welcome sa Claude B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Paws of Fury, The Legend of Hank. Halina't simulan na natin. Sa isang templo na puno ng mga pusa, inaalipusta ni Lord AA ang kanyang mga tauhan. Nais niyang alisin ang bayan ng Kakamucho sa kinalalagyan nito dahil nakaharang ito sa tanawin mula sa kanyang palasyo. Ngunit may isang samurai na nagpoprotekta sa nayon, kaya inutusan niya ang kanyang mandirigma na talunin ito ng palihim. Samantala, may ilang kuting na gumuguhit ng graffiti sa pasukan ng bayan nang magulat sila sa pagdating ng 12-dosenang magnanakaw na biglang sumalakay. Isang kuting na nagngangalang Amiko ang nagmadaling balaan ang tagapagtanggol. Lumabas ang mga bata at inalerto ang buong komunidad upang makapagtago. Ang samurai ng nayon ay isang napakalaking pusa na nakasuot ng baluting pandigma. Nang sumakay siya sa kanyang kabayo, inasahan ng lahat na kikilos siya, ngunit bigla itong pinagpawisan ng husto at tumakas, iniwan ang kanyang espada. Dahil dito, nawalan ng pag-asa ang mga pusa maliban sa mga bata na gustong lumaban, ngunit pinigilan sila ng mga nakatatanda. Sinalakay ng mga bandido ang mga bahay, naghahadyos ng mga sibat at nagliliyab na palaso. Kinabukasan, nagtipon ang mga mamamayan at hiniling sa shogun, pinuno ng kaharian, na pumili ng bagong samurai upang ipagtanggol sila. Sa palasyo ng pinuno, natanggap niya ang balita at inutusan si Aika na maghanap ng bagong mandirigma, ipinasa ang utos sa iba't ibang tauhan. May sariling plano si Lord AA na lipulin ang nayon. Sa isa sa mga bilangguan ng kaharian, inilabas ng mga gwardya ang isang aso na ikinulong lamang dahil iba ang lahi nito at dadalhin sana sa pagbitay. Habang nagkakagulo, ang asong nagngangalang Hank ay nakapaghukay ng butas at nakatakas ng palihim. Tumakbo siya habang tinutamba ang mga kahon upang hadlangan ang mga humahabol na pusa. Umakyat siya sa isang crane, ngunit muli ring nakatakas at pumasok sa isang madilim na lugar, at napagtantong bumalik pala siya sa sarili niyang selda. Plano ni Aika na ipadala ang pinakamasamang mandirigma sa nayon. Nang sandaling iyon, muntik nang patayin si Hank. Ngunit napagpasyahan ni Lord AA na siya ang perpektong ipadala, dahil galit ang mga pusa sa mga aso. Pinahinto niya ang mga gwardya sa pagpapakawala ng palaso. Isinakay si Hank sa kabayo at binigyan ng isang tas ang samurai, nilinlang siya na ito raw ang simbolo ng kanyang propesyon. Pagkatapos ay pinatakbo ang kabayo patungong Kakamucho. Naniniwala si Lord AA na papatayin ng mga mamamayan ang aso dahil hindi ito marunong lumaban, at dahil bawal sa batas ang umatake sa isang mandirigma, maaaresto ang lahat at matutupad ang kanyang plano. Pagdating ni Hank sa nayon, may handang pagsalubong, ngunit hindi niya napansin ang karatulang bawal ang aso. Nang makilala ng mga pusa ang kanyang lahi, hinabol siya ng lahat. Tinamaan siya ng isang pusa sa eskinita. Nang halugugin ang kanyang bulsa, napansin nilang nagpapanggap lang siya. Ipinakita niya ang tasang samurai ngunit pinagtawanan lamang siya. Ipinakita ni Amo ang opisyal na kautusan ng shogun na nagsasabing si Hank ang bagong tagapagtanggol ng nayon. Sa palasyo, nagngalit si Lord AA at ipinadala ang kanyang pinakamalakas na mandirigma. Sa kanyang silid, namangha si Hank at nagsuot ng baluti. Nakilala niya si Jimbo, isang retiradong mandirigma na madalas lasing. Sa labas, sinalakay ng mga ninja ang bayan. Sinubukan ni Hank na lumaban ngunit nataman at nawalan ng malay. Napagtanto ni Hank na si Jimbo lamang ang makapagtuturo sa kanya. Noon pa man, iniligtas siya ng isang samurai mula sa mga bandido kaya nang arap siyang maging tulad nito. Nang ipakita niya ang lumang espada, napagtanto ni Jimbo na ito ay kanya pala. Ayaw sanang magturo ni Jimbo dahil napaka-istrikto at malikot si Hank. Ngunit pinaalala ni Amo ang sinumpaang tungkulin ng isang samurai na tumulong sa nangangailangan. Kaya pinapirma ni Jimbo si Hank sa panunumpa. Sa pagsasanay, paulit-ulit na nabigo si Hank, nahuhulog, natatamaan, at natatangay. Sa huli, tinuruan siya ni Jimbo na gamitin ang kanyang likas na kakayahan bilang aso, pandinig at pangamoy. Unti-unting natutong umiwas si Hank at gamitin ang sariling paraan, tulad ng paghuhukay sa halip na pag-akyat. Samantala, galit na galit si Aika sa kabiguan ng kanyang mga tauhan kaya ipinadala ang pinakamalakas na mandirigma na si Sumo. Kinabukasan, niyanig ng lindol ang nayon at dumating ang higanting pas ang nakasakay sa maliit na baboy. Sa isang suntok lamang, napabagsak niya ang mga kabayo at itinapon ang isang piano sa lansangan.
Nagmadaling balaan ni amo si Hank, ngunit sinabi ni Jimbo na hindi pa sila handa. Kahit ganoon, nagpa siya si amo na kumilos mag-isa. Hinarap niya ang kalaban at tinamaan ito ng espada, natanggal ang balahibo sa tiyan ng higanteng pusa. Tinangka siyang gantihan ng halimaw, ngunit mabilis na nakaiwas ang bata dahil maliit at mabilis siya. Nahuli man siya ng higanteng pusa sa kanyang mga kamay, tinamaan naman niya ito sa ilong kaya napabitaw siya. Pagkatapos, gamulong ang bata palayo, ngunit naghagis ang kalaban ng isang disc patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Hank upang iligtas siya at harapin ang kalaban. Nang lapitan ng higanti ang aso, sinubukan ni Hank na takutin ito, ngunit isang malakas na suntok ang nagpalipad sa kanya. Biglang may nahulog na gulay sa mukha ni Sumo, na allergic pala rito, kaya isinawsaw niya ang ulo sa isang bar aisles ng tubig upang maibsan ang epekto. Gayunpaman, agad siyang nakabawi at muling inihagis si Hank. Kahit dahado, hinikayat ni Jimbo ang kanyang estudyante na huwag tumigil sa pag-atake. Sa pagkakataong iyon, ginamit pa ng higanti ang isang pusa bilang sandata upang ipalo kay Hank. Pinaalalahanan ni Jimbo ang kanyang alagad na gamitin ang talino dahil kulang pa siya sa kasanayan. Sa kabila nito, nanag pa rin ang higanti at dinaganin ang aso gamit ang bigat ng kanyang katawan. Sa huling paraan, naghagis si Jimbo ng piraso ng gulay sa bibig ng higanti upang maitulak ito ni Hank sa pamamagitan ng paghila sa mga tainga, at tuluyang napabagsak si Sumo. Dinala ng bagitong samurai si Sumo sa doktor at nagyabang pa sa kanyang tagumpay, ngunit nakatanggap siya ng napakalakas na suntok. Sa kabila nito, nagpasalamat si Sumo kay Hank dahil ngayon lamang siya natalo at tinrato ng may respeto, at nagpas siyang tulungan ng nayon. May 2 pas ang lihim na nagbigay kay Hank ng mga laruan bilang pasasalamat, bagaman itinago nila ito upang hindi mahalata ng iba. Isa pang pusa ang nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng bayan. Nang malaman ni Aika na natalo ang kanyang kampyon, nagpasya siyang pumunta mismo sa nayon. Isang maaraw na araw, dumating si Lord A.A. sakay ng limousine at inanyayahan si Hank sa isang handaan. Tinanggap ito ng aso kahit may pagsasanay pa siya. Nagalit si Jimbo dahil nilabag ni Hank ang kanyang pangako at inihagis ang espada sa kontrata, binasag ang salamin at pinunit ang kasulatan. Sa handaan, itinuring si Hank bilang bayani ng Kakamucho, binigyan ng VIP na pagpasok at pinansin ng lahat. Habang abala siya sa kasiyahan, sinalakay ng mga tauhan ni Aika ang nayon. Kinabukasan, bumalik si Hank at nakita ang pagkawasak ng lahat. Nalaman niyang nahuli si Sumo at si Jimbo ay papunta upang iligtas ito, ngunit ipinagbawal niyang sumama si Hank dahil hindi pa siya tunay na samurai. Pati si amo ay nagalit sa kanya dahil iniwan niya ang nayon. Nagpasya si Hank na umalis, ngunit nang makita ang origami na bigay ng kuting, nagbago ang isip niya at bumalik. Nagkita silang muli ni Jimbo sa teritoryo ng kalaban. Matapos ang ilang ingay at gulo, napalibutan sila ngunit nakalusot sa pamamagitan ng pagpapanggap. Nailigtas nila si Sumo at tumakas, bagaman nahuli si Jimbo at naiwan upang harapin ang mga sundalo. Pagbalik sa nayon, nalaman ni Hank na paparating ang napakalaking hukbo ng mga bandido na inanyayahan ni Aika. Libo-libong mananakop ang dumating sakay ng malalaking bangka at submarino upang wasakin ang kaharian ng mga pusa. Sinubukan ni Hank na hikayatin ang mga mamamayan na lumaban. Gumawa siya ng plano gamit ang mga papel na tiniklop upang linlangan ang kalaban. Nang sumiklab ang labanan, matapang na nakipaglaban si Hank gamit ang espada at lubad. Nasugatan si Sumo ngunit nagpatuloy sa pakikipaglaban. Dumating ang shogun sa larangan. Sinisi ni Lord A.A. si Hank sa pagsisimula ng digmaan, ngunit biglang dumating si Jimbo upang ipagtanggol ang kanyang alagad. Ipinaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa plano ni Aika. Nang mabunyag ang kasinungalingan, tumakbo si Aika patungo sa higanting inidoro sa kanyang palasyo. Hinabol siya ni Hank hanggang sa tuktok. Naglaban sila roon, at sa huli, nahulog si Aika sa inidoro matapos tamaan ng tasang samurai na inihagis ni Hank. Tinangka siyang sagipin ng kanyang tauhan ngunit pareho silang nahulog, na nagdulot ng malakas na pagbaha at pagkasira ng palasyo. Napagtanto ng mga samurai na babagsak ang palasyo at aanurin ang nayon. Mabilis silang bumalik at nagbabala sa mga mamamayan. Nagutos si Hank na maghukay ng kanal upang mailihis ang tubig dahil hindi marunong lumangoy ang mga pusa.
Tinulungan sila ni Sumo sa paghuhukay. May ilang batang naanod ng tubig, ngunit nagtulungan ang lahat upang iligtas ang mga ito. Sa huli, nailigtas ang nayon. Inalok ng shogun kay Jimbo ang pagiging samurai muli, ngunit sinabi nitong si Hank ang tunay na nararapat. Tumanggi rin si Hank dahil patuloy pa siyang nagsasanay. Ipinasa niya ang opisyal na espada ng mandirigma kay amo. Matapos ang lahat ng nangyari, binago ng mga mamamayan ang karatula ng lungsod at isinulat na pinapayagan na ang mga aso rito.